Idinagdag ang Cebu City at Mandaue City sa idiniklara ng Malacanang na may non-working days dahil sa ASEAN Summit na magsisimula bukas. Para sa detalye magbabalita si Dale Israel ng One News Cebu. Dale, ano-anong mga issue ang pag-uusapan sa summit? Maingod to Cheryl, food security at regional security ang ilan sa mga pangunahing issue inaasahang pag-uusapan sa ASEAN Summit na magsisimula na bukas. Ayon kay DFA Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial, tatalakayin din sa ASEAN plus China meetings ang pagbuo ng Code of Conduct sa West Philippine Sea. May commitment na raw ang mga bansa na magdadaos ng madalas na pagpupulong para talakayin ang mga hindi pagkakaunawaan sa West Philippine Sea. Inasahan ding maghahanap ng mga konkretong solusyon ang foreign ministers para sa mga dapat gawin sa kaparehong krisis tulad ng nangyayari sa Middle East. Ayon naman kay DTI Undersecretary Alan Jepti, kabilang sa pagtutunan ng meeting ay ang mas pinalalim na ASEAN economic integration lalo na sa harap ng mga hindi tiyak na sitwasyon sa pandaigdigang ekonomiya. Kasama rin sa prioridad ang pagpapalakas ng kooperasyon sa food security at supply chain stability, gayon din ang pagsulong ng resilient farming. Isa rin sa mga tatalakayan ng energy resilience at pagpapaunlad ng mga renewable energy sources upang masiguro ang pagmatagalang supply ng enerhiya sa rehiyon. Anya, sumasalamin ng Cebu sa uri ng ekonomiya na nananais para sa ASEAN, isang matatag, koordinado at agad na nakakatugon sa mga hamon. Bukod naman sa Lapu-Lapu City at Cordova, isinama na rin ng Malacanang ang Cebu City at Mandaue City sa idineklarang non-working days kaugnay ng ASEAN Summit mula ngayong araw hanggang May 8 yan, Cheryl. Mamaya naman ay magkakaroon ng press briefing patungkol sa paghahanda sa ASEAN Summit si Palace Press Officer Claire Castro dito sa International Media Center sa Lapu-Lapu City. Balik sa iyo sa studio, Cheryl. Daghang salamat Dale Israel ng One News Cebu.